Totoo ba na ang mga dilawan ay makikianib na sa Marcos administration? Marami pong nagulat sa mga naging pahayag ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ayon kasi kay Suarez, 4 sa 6 na miyembro ng Liberal Party sa Kongreso ay nakianib na sa supermajority sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez. Natural, maraming umalma sa pahayag na ito, lalo na po sa mga supporter ng Liberal Party na kritikal sa Marcos administration. Ang LP na matagal nang binabangga ang Marcos administration, handa nga bang makialyansa sa supermajority ni Speaker Romualdez at ni Pangulong Marcos? Agad po itong pinabulaanan ni Erin Tanyada, ang acting president ng Liberal Party. Anya, wala pang desisyon sa bagay na ito at hinihintay pa ang rekomendasyon ni Party Chairman Kiko Pangilinan. Pero ano pa man, hindi naman daw sinasara ng LP ang posibilidad na makipag-alyansa. Pero yun nga ang napakalaking tanong. Matapos ng lahat ng kontrobersya at bangayan sa politika, matapos ang mga patutsada sa mga issue ng ill-gotten wealth at plunder, maaatim ba ng mga supporter ng LP na umanib ang kanilang partido sa mga Marcos at mga Romualdez? Pero kasi kung titingnan mo rin ang mga nangyari sa nakaraang administrasyon, nangyari na rin po ito. Unang buwan pa lamang ni dating Pangulong Duterte sa pwesto noong 2016, nakianib na ang LP sa kanyang supermajority sa Kongreso. Hunyo 2016, pumirma ng kasunduan ng Liberal Party sa ilalim ni LP Vice Chairman Sonny Belmonte para makasali sa supermajority ni Pangulong Duterte. Matatandaan na binakbakan ng matindi ng mga liberal ang human rights record ni Duterte nung siya ay tumatakbong Pangulo. Giit kasi ni Belmonte, tapos na po ang eleksyon at oras na para magsama-sama at magtrabaho. Ngayon, bitbit ni Belmonte, higit 20 miyembro ng LP. Katunayan po, nahati nga ang Partido Liberal sa Kongreso. Kung karamihan nagsalihan sa supermajority ni Duterte, meron namang ilan na nagpilit maging independent opposition. Kasama po riyan ang yumaong si Ed Salagman, si Teddy Bagilat, si Edgar Erice at si Raul Dasa. Yung mga liberal na nakianib sa supermajority ni Duterte, kalaunan po'y umalis na rin ng partido. At karamihan sa kanila, sumali na rin sa ruling PDP laban ni Pangulong Duterte. Mabuti na rin siguro dahil nung panunungkulan ni Duterte ay paulit-ulit ng kinukutya ang mga kung tawagin noon ay dilawan. Patuloy din ang kiskisa nila ni VP Leni Robredo na leader noon ng Liberal Party. Pero nagpatuloy din ng medyo alanganing mga relasyon hanggang sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga miyembro ng Liberal Party na patuloy na nungkulan sa ilalim po ng supermajority naman ni BBM. Isang halimbawa po dyan, si Noy Quezon City Congresswoman Stella Kimbo, isang LP member na naging Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations. Katunayan, taong 2023, dinepensa ni Kimbo ang confidential funds use ni VP Sara Duterte, bagay na inalmahan agad ng ilang miyembro ng Liberal Party dahil taliwas po ito sa posisyon ng partido. Umabot sa punto na nagpulong-pulong pa ang Partido Liberal para pag-usapan kung paparusahan si Kimbo. Sa huli, ito po ang desisyon ng Liberal Party. Hayaan daw ang mga independent views sa mga miyembro nito bilang bahagi ng freedom of expression. Yun lang, nariyan po ang malaking tanong. Para saan pa ba ang isang partido kung magkakaiba kayo ng paniniwala sa mga mahahalagang issue? Susunod na taon, nagbitiw rin si Kimbo sa Liberal Party at tuluyang sumalib na sa lakas CMD ni Speaker Romualdez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.